Sharing our first international travel to Japan. First time lahat namin mag-international travel and fortunately na-approve naman kami sa visa. 12 p.m. pa lang yung flight namin pero 6 a.m. nasa Naiya na kami para sa immigration. After immigration, pumunta muna kami sa PAX para magpahinga at kumain na din ng breakfast. Sa awa ng Diyos, on time naman yung flight namin. So, by 6 p.m., nasa Japan na kami. So, nakahabot pa nga kami ng sunset ng Japan. Paglapag ng Japan, ang unang kinuha namin is yung mga baggage namin. After baggage, dadaan ulit kayo sa immigration. Make sure lang na naka-ready yung Japan web nyo. And then, after that, kumuha na kami na after namin kumuha ng eSIM, kumuha na din kami ng Welcome Suica card and na-redeem yung Skyliner Express which is dun sa baba. And then nag-antay na lang kami ng time namin sa train. Make sure dito alam mo kung ano yung train number tsaka yung time kasi iba-iba. Sobrang dami ng train. May seat allocation din so make sure to check your seat number. May lagayan na din ng luggage so pa din yung iwan yung luggage dun sa likod. Pagbaba namin sa Nippure Station, kumain muna kami and ito yung first meal namin dito sa Japan. Lahat kami ngarag kung paano mag-order kasi meron lang pipindutin doon sa gilid and then punta ka lang doon sa counter nila para ibigay yung number na yon and then mag-aantay ka na lang na tawagin yung number. After namin kumain, lakad na naman papuntang Cerezo. Pero bago kami mag-start maglakad, pumasok muna kami sa Family Mart kasi para makaprepare kami ng breakfast for tomorrow. At least wala na kaming iisipin. Isa sa nagpa-smooth sa travel namin is yung pagbili ng breakfast meal the day before para wala na kayong iisipin kinaumagahan. Hindi na kayo bababa para bumili or maghahanap ng pang breakfast. After that, naglakad ulit kami pa diretso na sa hotel namin. Sa Japan, puro lakad so make sure na naka-invest kayo sa shoes. Isa din sa kailangan yung i-check bago kayo mag-book ng hotel is yung hotel na malapit sa lahat ng station like yung JR station, subway station, at least hindi kayo mahihirapan. So yung hotel pala namin is located sa Taito City which is malapit sa Ugisidani station, JR line. One more thing, wag na kayo magdala ng mga toiletries kasi provided na siya sa mga hotel. So kasama na dyan yung toothbrush, toothpaste, mga shampoo, conditioner, sapon, towel, tsaka sleepwear. So, pwede kang kumuha ng sleepwear dyan everyday. So, hindi na namin nagamit yung sleepwear namin na dala. And may blower na din. So, yung kinuha namin room is good for 2 people kasi yun na lang yung available. Medyo mahal siya ng konti kasi later na naman siya na-book after na-release yung visa na. Pero sulit naman sa price niya kasi meron ng cooking heater, meron ng utensils, meron na ding maliit na refrigerator. And by the way, meron silang libreng kape so pwede kang magkape. So, nakuha namin siya for 2 rooms ng 45,722. Per room, bale, nasa 22,862. So, per person, nasa 11,431 for 5 days na siya. So far, sobrang linis naman. May bathtub pa. And may heater na din siya pa din, hot and cold. And lastly, yung bowl ng Japan. Yung paintay ka na, pero kailangan mong pigilan kasi kailangan mo pang i-figure out kung paano siya nag-work. Kasi first time, wala naman kasi ito sa bukid namin. At siya nagtatapos yung first day namin here in Japan.